Diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Napakaraming tanim na tanglad si Lola Prasya sa kanyang bakuran. Mula nang malaman niyang may namumulaklak ito, ay kaagad siyang nagtanim at nagparami. Ngunit kinuha na ang kanyang buhay dahil sa katandaan ay bigo siyang makakita ng bulaklak mula sa kanyang mga tanim. Bago tuluyang mawala ng hininga ay naibilin pa ng matanda sa kanyang mga anak na alagaan at paramihin pa ang mga tanglad. Matyagang inalagaan ni Alfonso ang mga tanglad ng kanyang yumaong ina. Habang dinidiligan niya ang mga tanglad, ay laking gulat niya nang makakita siya ng bulaklak na kulay puti sa pinakagitnang parte ng isang mayabong na tanglad sa bakuran. Mayroong 3 talulot ang bulaklak. Ang mga talulot nito ay kasinlaki lamang ng dahon ng malunggay. Kaagad na pinitas ni Alfonso ang bulaklak at isinilid sa kanyang bulsa. Tumingin-tingin din siya sa paligid upang alamin kung may ibang tao bang nakakita sa kanyang ginawa. Batid niya kasi ang lihim na taglay ng bulaklak ng halaman. Sa kakatingin niya sa paligid ay nagulat siya nang biglang luminaw ang paningin niya. Nakikita na niya kahit nasa malayo ang tinitingnan. Malinaw niyang nakikita ang asawa na naglalakad papalapit sa kanya kahit ilang metro ang layo nito. Pumikit siya at pinunasan ng mga mata dahil inisip niyang namamalikmata lang siya. Nang muli niyang tiningnan ang asawa ay malinaw pa rin niya itong nakikita. Tumingin din siya sa kabundukan at namangha siya nang makita niya ang mga ibong nakadapo sa mga puno doon. Maging ang kasulok-sulukan ng gubat ay malinaw niyang nasisilayan. Doon niya lang napatunayang totoo pala talaga ang kwento ng kanyang ina tungkol sa tanglad. Inilihim niya sa mga kapatid ang naranasan maging sa sariling pamilya. Binalot niya ang bulaklak ng tanglad sa isang maliit na tela at itinahi niya ito sa kanyang panyo nang sa gayon ay madala ito kahit saan. Isang gabi, nakakita rin ang kapatid niyang si Anselmo ng bulaklak sa mga tanglad nang maupo siya sa tabi ng mga ito. Madalas niyang gawin ang ganung upang amuyin ang halaman dahil napakabango nito para sa kanya. Nagulat pa ito nang mapansin ng isang itim na bulaklak na kuminang ng tamaan ng liwanag ng buwan. Kaagad niya itong kinuha at ipinatong sa palad upang pagmasdan. Naalala niya ang sinabi ng ina tungkol sa bulaklak ng tanglad. Dahil si Anselmo ang gumagawa ng alahas, gumawa siya ng singsing na may maliit na pendant sa ibabaw at doon niya inilagay ang bulaklak upang maitago ito sa paningin ng iba. Alam ni Anselmo ang kapangyarihan ng itim na bulaklak ng tanglad kung kaya't sinubukan niya itong gamitin. Pumasok siya sa silid ng kapatid niyang si Alfonso habang taglay ang kapangyarihan maging invisible. Dahil doon, nalaman niya na may hawak din bulaklak ang kapatid. Dahil taglay din ng kapatid niya ang kapangyarihan ng isang bulaklak, nakita siya nito. Nag-usap sila para magkasundo. Napagpasyahan nilang ilihim sa bunsong kapatid na si Apollo ang tungkol sa mga bulaklak na nasa pangangalaga nila dahil baka agawin ito sa kanila. Nagkakasundo silang magkakapatid laban sa bunso dahil pareho silang may hinanakit sa bunsong kapatid dahil ito ang pinakapaboritong anak ng kanilang yumaong ina. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay narinig ni Apollo ang kanilang pag-uusap. Napaluha lang ang bunsong kapatid dahil sa mga narinig. Kaya naman, nang gabing yon habang tirik na tirik ang blood moon, ay nagtungo si Apollo sa dati niyang bahay ng lasing. Sa tuwing may problema o malungkot siya, ay nagtutungo siya roon upang maglabas ng sama ng loob. Dahil din sa galit na namuo sa kanyang kalooban, kaya naisipan niyang gapasin ang mga tanglad na tanim ng kanilang ina. Hanggang sa makita niya ang bulaklak ng tanglad ng kulay pula.
Kahit na alam niyang may dala itong sumpa, ay kinuha niya pa rin ito. Naisip niyang ito ang gagamitin niya para agawin sa dalawang nakatatandang kapatid ang dalawa pang bulaklak na nasa pangangalaga nila. Nilunok ni Apollo ang pulang bulaklak at maya-maya pa'y nakaramdam siya ng nakapapasong init. Napasigaw siya dahil sa sobrang sakit na para siyang pinapaso. Subalit agad din namang nawala ang pakiramdam na yon. Nang mawala ang mainit na pakiramdam ay unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago ng anyo. Ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay biglang naging anyong aso. Umalulong siya ng napakalakas. Naamoy rin niya ang isang buntis na nakatira sa isang malapit na bahay. Hindi niya mapigil ang sarili. Sinalakay niya ang buntis. Saktong wala itong ibang kasama kung kaya't walang kahirap-hirap na nilapa niya ito. Pagkatapos ay bumalik siya sa lumang bahay at nag-isip. Nagdadalawang isip siya na salakayin ng mga kapatid dahil may mga kapangyarihan din ito. Dahil doon ay inilihim muna niya sa mga kapatid ang tungkol sa bulaklak na meron siya. Nagpanggap siyang normal pa rin ang lahat upang magawa niyang makalapit sa mga kapatid nang hindi napapansin ng mga ito ang masama niyang intensyon. Sa puntong yon, ay wala na siyang ibang nasa isip kung hindi ang makuha ang dalawang bulaklak mula sa mga kapatid. Nabalot kasi ng galit ang puso niya dahil pakiramdam niya ay pinagkakaisaan siya ng mga ito. Pinalala pa yun ng pagkaganid sa kapangyarihan na dulot naman ng bulaklak na nilulun niya, kaya naman tuluyan na siyang nilamon ng kasamaan. Hindi rin niya maiwasang kumain ng sariwang karne ng tao dahil sa walang hanggang gutom na tanging yun lang ang nakakapawi. Yun lang din ang natatanging pagkain na lalasahan niya at napakasarap nito sa panlasa niya. Nagsimula na rin kumalat ang usap-usapan na may gumagala raw na aswang sa buong baryo dahil sa mga iilang taong natagpo ang patay sa daan, sa kakahuyan at kung saan-saan pa na malapit lang sa kanilang baryo. Maingat na plinano ni Apollo ang gagawin niyang pagpatay sa mga kapatid at pag-agaw sa mga bulaklak na nasa pangangalaga ng mga ito. Ilang beses rin niyang sinubukan ang plano, subalit palaging nauudlot na parang may kung anong puwersa ang pumipigil sa kanyang maisagawa ang masamang balak. Hanggang sa naisipan niyang simulan sa mga pamangking babae na nagdadalaga na ang kanyang paghihiganti. Ang panganay na anak ni Anselmo na si Miranda ang pinakaunang biktima ni Apollo. Tinambangan niya ito isang gabi habang pauwi galing sa simbahan. Dahil sa kanyang nakakatakot na anyo, ay hindi siya nito nakilala at dinala niya ito sa madilim na parte ng gubat. Doon niya ginawa ang karumal-dumal na krimen. Ginahasa niya ito ng ilang ulit bago kinain ng mga laman loob. Matapos patayin ang pamangkin, ay mas lalo lamang tumibay ang kasamaan sa pagkatao ni Apollo. Unti-unting naglaho ang konsensya sa isip niya. Sa puntong yon ay wala nang sino man ang makakapagpabalik sa dating siya na punong-puno ng kabutihan sa kapwa. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang patayin ng mga kapatid at ang pamilya ng mga ito sa kanya kukunin ng mga bulaklak. Hindi matanggap ni Anselmo ang nangyari sa kanyang anak nang matagpuan nitong wala ng buhay. Dahil sa pagkamatay ng anak ay sumumpa siya sa sarili at sa puntod nito na hahanapin niya ang gumawa nun upang ipaghiganti ito. Kaya naman gabi-gabi siyang nagtutungo sa kakahuyan upang hanapin ang aswang para patayin. Palagi siyang nagtatago sa mga anino ng puno at damo upang magawa niya ng malapitan at mapatay ang aswang bago pa man siya nito mapansin. Ngunit bigo siya, hindi niya ito natagpuan. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Patuloy niya pa rin hinahanap ang aswang. Hindi siya tumigil sa paghahanap dito. Wala siyang pakialam kung mapahamak man siya. Basta ang mahalaga lang ay mapatay niya ito upang hindi na makapamerwisyo pa ng iba. Sunod namang pinuntirya ng aswang ay ang ikalawang anak ni Alfonso na si Aileen. Takip silim pa lamang noon nang tambangan niya sa daan ang dalaga habang pauwi ito galing sa eskwelahan.
tulad ng ginawa ng halimaw sa unang pamangking biktima, ay pinagsawaan din nito ang katawan ng pamangkin saka sinulit ang bawat parte ng katawan ng dalaga. Taging ulo lang nito ang itinira ng aswang upang irigalo kay Alfonso. Sa kabila ng kakayahang makakita ng malayo, ay hindi pa rin nahanap ni Alfonso ang katawan ng anak. Tanging ulo lang nito ang nakita niya na nakapatong sa ibabaw ng isang tumbang puno na malapit sa kanilang basakan. Sa halip na galit ang madama dahil sa pagkamatay ng anak, tanging takot ang nangibabaw kay Alfonso. Lalo na nang minsan niyang mamataan na pag-alagala ang halimaw sa di kalayuan sa kanilang bahay. Buti na lamang at maraming tao sa bahay nila ng gabing yon upang makiramay. Hindi naglakas loob ang halimaw na sugurin sila dahil sa mga tao. Dahil din sa itsura nito, kaya natakot si Alfonso hindi lang para sa sarili kung hindi para sa pamilya niya. Alam niya kasing kahit magsama-sama pa silang magpamilya ay hindi nila matatalo ang aswang dahil sa bangis nito. Nang mailibing ang kanyang anak, ay nagpasya silang mangibang lugar dahil sa takot. Sa kabila ng takot na nadama ni Alfonso ay kabaliktaran naman ang nadama ni Anselmo. Mas lalo pa itong nagalit sa aswang dahil sa pagkamatay ng pamangkin. Pakiramdam nito ay pinaglalaruan sila ng aswang. Hanggang sa makaharap na mismo ni Anselmo ang aswang. Isang gabi, nakatago siya sa anino ng mga puno nang makita niyang dumaan ito. Ay nagawa pa rin siyang mapansin ng aswang dahil sa matalas nitong pang-amoy. Sinubukan niya itong atakihin gamit ang napakatalas niyang itak, subalit hindi niya ito napuruhan. Sa kabila nun ay nagawa niya pa rin itong sugatan na dahilan upang umatras ito at naglaho sa madilim na parte ng gubat. Ang sugat na naibigay niya sa aswang ang dahilan upang malaman niyang ito pala ang kababatang kapatid na si Apollo. Ngunit huli na ang lahat ng malaman niyang si Apollo pala ang aswang dahil nagawa niya nitong mapatay si Alfonso at ang pamilya ng nakatatandang kapatid. Silang magkakapatid lang ang tanging nakakaalam kung saan lumipat sina Alfonso at ang pamilya nito. Subalit kahit napatay na ni Apollo ang kapatid ay hindi niya nakuha ang bulaklak ng tanglad. "Bakit, Apollo?" tanong ni Anselmo matapos malaman ang katotohanan. "Bakit mo nagawa to sa amin?" "Dahil makasarili kayo ni Manong Alfonso," sagot ni Apollo. "Pinagkaisaan niyo akong dalawa. Pero tapos na yon, Manong Anselmo. Sayang nga lang dahil hindi ko nakuha ang lintik na bulaklak niya. Hindi ko alam kung saan niya yun itinago eh. Pero yung sayo, alam ko. Nariyan sa singsing mo, hindi ba?" "Wala na bang kabutihang natitira sa'yo? Puro kasamaan at pagkaganid na lang ba ang laman ng utak mo?" Galit na tugon ni Anselmo sa kapatid. "Oo, Manong. Dahil din yun sa inyo. At ang saya palang maghiganti. Alam mo bang sinulit ko ang mga laman loob niya? Buto na lang ang itinira ko. Si Miranda, napakasarap niya. Hanggang ngayon, naririnig ko pa ang mga pag-iyak niya." Dahil sa panginsultong yon ng kapatid, kaya nabalot ng galit si Anselmo at inatake niya ito. Nag-anyong malaking aso naman ang kapatid at sumugod. Nasugatan nila ang isa't isa. Nagpasya si Anselmo na gamitin ang kapangyarihan maging invisible at nagtago siya sa anino ng mga puno. Ngunit kahit hindi siya nakikita ng kapatid, ay nagagawa pa rin itong matunton ng kinaroroonan niya dahil sa talas ng pang-amoy. Kaya naman nagagawa pa rin niya itong maiwasan ng bawat pag-ataking ginagawa niya kahit invisible siya. Hanggang sa unti-unting namuo ang takot sa isip ni Anselmo dahil dama niya ang kakaibang lakas ng aswang na kapatid at ang pagkahayok nito na tapusin siya. Yon ang dahilan kung bakit napaatras siya sa laban at dali-daling umuwi sa kanila upang ilikas ang asawa at anak. Nang gabing yon ay nilikas nila ang kanilang baryo. Pinagpira-piraso naman ni Anselmo ang bulaklak. Ibinigay niya ang isang talulot nito sa anak at ang isa naman ay sa asawa upang magawang ikubli ng bulaklak ang kanyang pamilya sa oras na matuntun sila ng halimaw niyang kapatid. Ang huling talulot ay itinira niya sa sarili upang magawa rin niyang maikubli ang sarili mula sa kanyang kapatid pansamantala. "Ilarawan niyo lang sa mga isip niyo ang bulaklak upang gumana ang kapangyarihan nito at itatago kayo nito sa dilim.
Bilin ni Anselmo sa kanyang mag-ina. Mula Capiz ay nagtungo sila sa Mindoro upang takasan si Apollo at mukhang nagtagumpay naman silang matakasan ito dahil hindi na sila nito nahanap at wala na rin silang balita rito. Sa Mindoro sila nagsimula ng panibagong kabanata ng buhay nila. Doon din nagsimulang mag-aral ang bunso nilang anak na si Gabriel. Ngunit kahit naging tahimik ang pamumuhay nila doon, ay hindi sila pinatahimik ng kanilang mga takot at pangamba na baka isang araw ay matuntun sila ni Apollo. Kaya naman todo bantay ang mag-asawang Anselmo at Salve sa kanilang anak na si Gabriel, dahil baka mahanap sila ni Apollo at ang anak ang unang puntiryahin ng aswang. Hindi na nila kakayanin pang mawala uli ang isa pang anak. Doon din nila nakilala si Simon. Naging magkatrabaho sina Anselmo at Simon sa isang bigasan at naging malapit ang binata sa mag-asawa, lalo na kay Gabriel na parang kapatid na ang turing nito sa bata. Itinuring din ni Anselmo na parang nakababatang kapatid si Simon dahil sa kabaitan nito. Lumipas ang ilang taon at tuluyan na silang napanatag dahil hindi na talaga sila natagpuan pa ng aswang. Hanggang sa dumating ang araw na ipinagbuntis na ni Salvi ang kanilang ikatlong anak. Ngunit lingid sa kaalaman nila ay matagal na pala silang nahanap ni Apollo. Hindi sila kaagad nito sinugod para patayin dahil pinaglalaroan pa sila ng aswang. Hinihintay lang nito ang araw kung saan panatag na sila upang magawa sila nitong gulatin sa oras na lusubin sila nito. At ginawa na nga ng aswang ang pagsalakay sa kanila isang gabi. Sumalakay ito sa oras na hindi nila inaasahan na dahilan ng kanilang pagkabigla. Ngunit nagawa nilang makapagtago dahil sa kapangyarihan ng mga talulot ng bulaklak. Pinatay nila ang sulo upang maging madilim ang buong bahay nang sa ganon ay magawa silang maikubli ng kapangyarihan ng bulaklak. Takot na takot at nagtago sa loob ng kabinet ang mag-inang Salve at Gabriel. Samantala, si Anselmo naman ay nakabantay lamang sa likod ng pinto. Anumang oras na pumasok doon ng aswang ay hindi siya magdadalawang isip na tagain ito. Akala nyo siguro hindi ko kayo mahahanap, ano? Sabi ni Anselmo habang paikot-ikot sa labas ng kanilang bahay. Ang totoo, matagal ko na kayong natagpuan. Hinintay ko lamang ang pagkakataon kung saan magugulat kayo sa pagdating ko. Ang sayang maglaro ng taguan, hindi ba, Manong Anselmo at Manang Salve? Hindi kayo makakapagtago sa akin. Alam kong nandyan pa kayo sa loob ng bahay. Naaamoy ko ang sanggol sa sinapupunan mo, Manang Salve. Lalong natakot ang ginang dahil sa mga sinabing yon ni Apollo. Mga ilang sandali pa ay dumating si Simon at kumatok sa pinto. Simon, takbo na! Sigaw ni Anselmo. Bakit po yan, Anselmo? Tanong ni Simon. Nagulat na lamang si Simon nang biglang sumulpot mula sa likod ng bahay ang isang dambuhalang itim na aso na nanlilisik ang pulang mga mata. Anak ng aso! Biglang napatakbo palayo si Simon dahil sa takot. Hindi ito makapaniwala sa nakita. Hindi ito naniniwala sa mga aswang. Subalit matapos ang nakitang yon ay napatunayan na nito sa sariling totoo ngang talagang may ganong klaseng nilalang na nabubuhay sa mundo. Napasigaw din si Simon sa mga kapitbahay. Ipinaalam ng binata ang tungkol sa aswang na nasa bahay ni na Anselmo na dahilan upang magising ang mga tao. Kaagad na napalabas ng bahay ang ilan sa mga may paniniwala tungkol sa aswang upang tulungan ang mag-asawa. May mga dala silang itak at matapang na sumalakay. Ngunit biglang tumakas ang aswang nang magdatingan ng mga tao. Dahil sa ginawang yon ni Simon ay nagawa nitong mailigtas sa kapahamakan ng pamilya ni Anselmo, kaya naman laking pasasalamat dito ni Anselmo. Nagmungkahi rin si Simon na humingi sila ng tulong sa mga albularyo upang labanan ng aswang. Subalit takot lamang ang nangibabaw sa lahat ng albularyong hiningan nila ng tulong matapos makita namang ito sa tawas ang itsura ng aswang na humahabol sa kanila. Matindi ang poot at kasakiman ng nilalang na humahabol sa inyo. Hindi ko siya malalabanan. Kulang ang karanasan ko para tulungan kayo. Pasensya na. Sabi ng huling albularyong pinuntahan nila.
Natatakot ako, Anselmo. Sabi ni Salve. Huwag kayong mag-alala. Poprotektahan ko kayo kahit na buhay ko pa ang maging kapalit. Meron pa akong kilalang pwedeng makatulong sa inyo. Sabi ni Simon. Pero huli na ito. Kapag hindi pa rin niya kayo natulungan, pasensya na. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, Simon. Sabi ni Anselmo. Malaki na ang naitulong mo sa amin at pinagpapasalamat ko yun ng sobra. Hindi ko na alam kung paano makakatanong ng utang na loob sa'yo. Wala yun. Parang pamilya na ang turing ko sa inyo. At ano ba ang ginagawa ng isang pamilya? Hindi ba nagtutulungan? Hindi na sila nagsayang pa ng panahon. Kahit na medyo masama ang panahon ng araw na yon, ay pilit pa rin nilang nagtungo sa Coron, Palawan. Sumabay na lamang sila sa kakilala ni Simon na may mga dalang iligal na produkto. Nalaman kasi ni Simon na dadaan ang kakilala nito sa Coron, kaya sumabay na sila sa bangka nito upang magawa nilang makaalis kagad sa Mindoro. Pagdating sa Coron ay kaagad nilang pinuntahan ang mangkukulam na kakilala ng mga lolo't lola ni Simon. Sa pinakaliblib na bahagi ng isla nakatira ang mangkukulam, malayo sa sentro ng isla, malayo sa mga taong takot at mapanghusga. Pagdating nila sa lugar ay kaagad na tumambad sa kanila ang mga nakakatakot na palamuti sa mga punong nasa haligi, hanggang sa mamataan nila ang isang dalagang nagwawalis sa tapat ng bahay. Lolo, meron po tayong mga bisita. Sabi ng dalagang nanlilisik ang mga mata nang sila ay dumating. Tuloy kayo. Sabi ng matandang babae na lumabas sa pintuan ng bahay. Kaagad silang tumuloy sa bahay nito upang pag-usapan sa loob ang sadya nila sa lugar na yon. Kailangan po nila ang tulong nyo, Nay Caroling. Sabi ni Simon. Lahat po kasi ng albularyong nilapitan namin ay tumangging tulungan kami. Dahil hindi lang basta aswang ang humahabol sa inyo, kundi isang makapangyarihang aswang. At alam nyo na mga albularyo kaya natakot silang tulungan kayo dahil baka madamay ang mga buhay nila sa pagtulong sa inyo. Sabi ng matandang mangkukulam. Ang bulaklak ang pakay niya sa iyo, hindi ba? Baling ng matanda kay Anselmo. Paano niyo pong nalaman? Takang tanong ni Anselmo. May kakayahan akong malaman ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng isang taong may anting-anting. Aaminin ko, hindi ko siya kayang talunin dahil ang pulang bulaklak ng tanglad ang pinakamakapangyarihan sa 3 bulaklak nito na kahit pagsamahin pa ang kapangyarihan ng 2 bulaklak ay hindi ito mag-aagapi. At dahil sa lakas ng kapangyarihan ng pulang bulaklak, kaya may hihingin itong kapalit. Babaguhin nito ang buong pagkatao ng mga ngalaga dito. Dati siyang malapit sa iyo, tama? Opo, kapatid ko po siya, bunsong kapatid. Hindi naman siya ganun dati. Sa aming magkakapatid, si Apollo ang pinakamabait at maalalahanin. Kaya naman siya ang pinakapaborito ni inay. Dahil sa selos namin ng nakakatanda kong kapatid, kaya nainggit kami sa kanya. At itinuring namin siyang iba sa amin. Haaminin kong kasalanan ko rin kung bakit lumayo ang loob niya sa amin. May sa demonyo ang pulang bulaklak. Papasukin nito ang isip ng isang taong mangangalaga nito hanggang sa kontrolin nito ang taong yon. At dahil sa nabulag siya ng galit niya sa inyo, kaya naman mabilis siya nitong nakontrol. At mahirap nang maibalik pa siya sa dati. Kung hindi natin siya matatalo, kailangan na pala natin lumayo kaagad ngayon. Sabi ni Simon. Baka kasi masundan niya pa tayo dito. Hindi niyo siya matatakasan. Sabi ng matanda. Wala kayong pagpipilian kung hindi ang labanan siya dahil kahit anong pagtatagong gawin niyo, mahahanap at mahahanap niya pa rin kayo. Pero paano naman po namin siya tatalunin kung maging kayo na kahuli-hulihan naming pag-asa ay nagsasabing hindi siya matatalo? Tanong ni Simon. Ikaw lang ang pwedeng makatalo sa kanya sa oras na maging katulad mo na siya. Sabi ng matanda kay Anselmo. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Anselmo. Alam kong alam mo sa sarili mong nananalaytay na sa mga ugat mo ang kamandag ng aswang. Nararamdaman ko yon. Sagot ng matanda. Anong sinasabi niya, Anselmo? Nag-aalalang tanong ni Salve. Ipinakita ni Anselmo ang sugat sa tagiliran niya na mula sa kalmot ng aswang.
Nakalmot niya ako nung huling maglabang kami sa probinsya. May ilang taon na nakakaraan. At hindi gumagaling ang kalmot niya. Pakiramdam ko, lalo itong lumalala habang tumatagal. Sinabi rin namang kukulam na kaya nitong gamutin ang sugat ni Anselmo, subalit kapag ginamot nito ang sugat niya ay wala nang makakatalo sa aswang. Kapag hindi naman ito ginamot si Anselmo ay magiging aswang siya sa katagalan, kaya naman kailangan niyang gumawa ng isang mabigat na desisyon. Kapag naging aswang ka, kailangan mong layuan ang pamilya mo dahil walang kontrol ang mga aswang sa kanilang sarili, lalo na sa panahong gutom sila. Sabi pa ng matandang mangkukulam. Kaagad na nagdesisyon si Anselmo na huwag nang magpagamot nang sa ganon ay magawa niyang malabanan ng kapatid sa oras na maging isa na rin siyang aswang, kahit na ang kapalit nun ay ang pagkawalay niya sa kanyang pamilya. Isang gabi nang umaliwalas ang panahon ay lumabas na ang kabilugan ng buwan. Bigla silang nakarinig ng alulong na umaalingaw-ngaw sa paligid. Agaran silang naalarma sa alulong na yon, lalo na nang sabihin mismo ng matandang mangkukulam na nahanap na sila ng aswang. Nang mga sandaling yon ay unti-unti na ring nagbabago ang anyo ni Anselmo. Unti-unti siyang tinutubuan ng mga balahibo sa buong katawan. Ang mukha niya ay unti-unti ring nagkorting mukha ng aso hanggang sa tuluyan na nga siyang naging katulad ng kanyang kapatid. Umalulong din siya ng napakalakas. Ilang sandali pa ay biglang dumating doon ang kanyang kapatid at kaagad nilang inatake ang isa't isa. Sa pagkakataong yon ay naging patas na ang laban nila. Pareho silang mabangis. Pareho rin nilang nasusugatan ng isa't isa. Ngunit nang tumagal ang sagupaan ay unti-unting lumitaw ang agwat ng kanilang mga lakas. Unti-unting nangibabaw ang lakas ni Apollo na dahilan upang magawa nitong mapatalsik si Anselmo. Bigla namang napasigaw ang anak na si Gabriel nang makita nito ang ama na tumilapon. Dahil sa pagsigaw ng bata kaya napunta rito ang atensyon ni Apollo at sinubukang atakihin ng aswang ang bata. Subalit bago pa man ito makalapit sa bata ay bigla itong napaso at napaatras dahil sa mga pangontra na nakapalibot sa buong bahay. Narinig din ni Apollo ang matandang mangkukulam na nagbibigas ng Latina dasal. Nairita ang aswang sa tinig ng matanda, kaya naman pinulot nito ang isang mahabang kahoy sa tabi nito at inihagi sa matanda na dahilan ng pagkamatay ng matandang mangkukulam. Diretsyong tumusok ang kahoy sa katawan ng matanda. Nagulat naman ang lahat dahil sa nangyari at napasigaw lang ang apo ng matanda na si Crescencia saka napaiyak. Lalapitan pa sana nito ang lola, subalit pinigilan nito ni Simon. Sinubukan ng aswang na sirain ng mga pangontra upang magawa nitong makapasok sa loob ng bahay. Subalit bago pa man ito masira ang mga yon ay bigla siyang inatake ni Anselmo. Kinagat ito ni Anselmo sa batok at kinaladkad palayo. Sinubukan lumaban ni Apollo at pinilit kumawala hanggang sa mapunta silang dalawa sa gilid ng bangin at nahulog pareho sila. Napasigaw lamang ang mag-inang Salve at Gabriel nang makitang nahulog si Anselmo sa bangin. Bigla naman tumakbo si Gabriel palapit sa bangin. Sinundan naman ito ni Salve at Simon. Samantalang si Crescencia naman ay nilapitan ang walang buhay nitong lola habang umiiyak. Sinubukan nilang dumungaw sa bangin upang tingnan ang ibaba. Subalit puro bato at malakas na hampas ng alon ang tanging nakikita nila. Kahit ang bangkay ni Anselmo at Apollo ay hindi nila nakita. Doon na nila sabay-sabay na pinagluksa ang kanilang mahal sa buhay. Matapos ang ilang araw, nagpaalam na sina Salve, Gabriel at Simon kay Crescencia. Balak magtungo ng mag-ina sa Balabac, sa dulong bahagi ng Palawan upang doon na magsimula ng panibagong yugto sa kanilang buhay. May pinsan ako doon. Ito ang lugar na tinitirhan nila. Sabi ni Simon, saka iniabot ang isang papel sa ginang. Sabihin niyo lang ang pangalan ko, Ate Salve. Tsak nabibigyan niya kayo ng maayos na matitirhan. Salamat, Simon. Sabi ng ginang. Patawad sa nangyari sa iyong lola. Ganun din ang iyong asawa, Ginang Salve. Sabi naman ni Crescencia. Umalis na ang mag-ina. Pinagmasdan lamang ito ni na Simon at Crescencia. Ikaw,
Wala ka bang balak na umalis? Tanong ng dalaga. Kapag umalis ako, sino kasama mo rito? Sabi naman ni Simon. Katatakutan ka ng mga taga rito kapag nanatili ka pa. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay hindi ka mag-iisa dahil sasamahan kita dito. Kahit na araw-araw kang mag-iigib sa ibaba, magdidilig ng mga halaman, kukuha at magsisibak ng panggatong? Tanong ni Crescencia sa binata. Sa katunayan, sanay ako sa mga gawaing bahay. Nakangiti namang sagot ni Simon. Hindi na umimik ang dalaga. Ngumiti lamang ito saka pumasok sa loob ng bahay. Bigla namang sumaya si Simon dahil pakiramdam niya ay gusto rin siya ng dalaga tulad ng nadarama niya para rito. Susundan pa sana niya ito, subalit bigla siyang napatigil. Mayroon din siyang kinuha mula sa bulsa niya. Isang piraso ng tela na nakatupi. Binuklat niya ito. Nasa telang yun pala ang isa sa talulot ng itim na bulaklak. Bigla rin niyang naalala ang mga sandaling ibinigay ito ni Anselmo sa kanya bago ang gabing nagbago ito ng anyo. Ito na lang ang tanging alam kong pwede kong maibayad sa lahat ng kabutiang nagawa ko para sa pamilya ko, Simon. Sabi pa ni Anselmo. Nasa mag-ina ko ang 2 pang talulot at ito naman ay ibibigay ko na sa iyo para magawa mong pagtaguan ng anumang panganib. Itatago ka ng bulaklak sa dilim kapag inilarawan mo ito sa iyong isipan. Pero paano ka? Magiging aswang din ako, saka magiging ayos lang ako. Sinisiguro ko yan. Matapos alalahanin ng sandaling yon, ay biglang napalingon si Simon sa bangin kung saan nahulog ang magkapatid na Anselmo at Apollo. Iingatan ko ang talulot na ito, kaibigan. Sabi ni Simon, saka ibinalot ulit ng tela ang talulot ng itim na bulaklak ng tanglad. Pumasok na rin siya sa loob ng bahay. Di nagtagal ay umalis din sina Simon at Crescencia sa lugar na yon. Nagtungo sila sa Roxas, Palawan at doon na bumuo ng sarili nilang pamilya. Wala na rin silang balita sa mag-inang Salve at Gabriel. Ang sabi ng pinsan ni Simon sa Balabac ay ilang buwan lang ding nanirahan doon ang mag-ina. Kusa na lamang naglaho ang mga ito isang araw at mula noon ay wala na silang balita sa mga ito. Walang nakakaalam kung nasaan na ngayon ang mag-inang Salve at Gabriel. Ang pagkawala nila ay nanatiling misteryo. Wakas.